Hi, Boss Toy. Yung ba talaga tawag sa'yo? Opo, yun po talaga. Hindi nga. Ba't may toyo ka? May tama sa utak. Paano mo nakuha yung mga iconic na mga bagay na yon? Sa vlog, unang-una talagang issue dyan yung kay John Roa. Dumating din yung polo nila Francis Magalona, tsaka ni Kiko, tsaka ni Glock 9. Yan, isa din yan na nagpasikat nung show. Pinaka-biggest na talaga yung kay Cheska. Meron gustong makuha yung costume ni Bossing Vic, yung Plastic Man. Drugs at 13. Yes. Ay, naku po, andyan na lahat ng miserableng naranasan ko sa buhay ko. Kick-out ako lahat ng school sa Cavite. Actually, Bakit notorious ka, ganun? sobra. Ang natapos ko lang talaga is grade 6. Lang ako Bakit ka napasok. nakikick out? Anong mga kaso mo? Kasi minsan pinapasabog ko yung transformer ng school para mag-brown out, para mag-uwian. Ba't ka na dumaan sa period ng depression noong 2009? Nakakagod kaya ako nagpakamatay nun kasi parang nainlabata ako sa pangit. Ganun. Ilang beses din ako na-rehab. Kailan ka na-rehab? Year 1999, 2000 hanggang Hindi, 2000. bata mo pa nung na-rehab ka. Yes, mga 19 years old ako. Sunod-sunod yun eh. Sino nagpa-rehab sa'yo? Si daddy ko tsaka si mami ko. Pero teka, di ba nag-rehab ka? Nakatulong ba yun? Hindi, paglabas ko ng rehab, Shabu- shabult ako. 1 month lang, binalik ako ng rehab. Pwede naman ako hindi maging miserable, pero I chose na maging miserable. Nung nalaman ko ng ampun na ako, nagpakawalang yana ako eh. Pagka kasama ko na yung friends ko, ako na yung bida, nagbago ako siguro mga 24 years old ako, 23. Naghanap ka ng trabaho? Naghanap ako ng trabaho. Habang nagbibisyo ko noon, ang gusto ko noon maging mayaman. Paano mo yun magagawa kung nagbibisyo ka? Ako, kahit di na ako adik, pasaway pa rin ako eh. Lasinggero naman. Tamang away naman ako noon. Tamang inom, tamang away. So, naging snatcher ka dati? oo, nalalapok ako, kinukuha ko yung alahas. Ganon. Pero hindi dahil sa bisyo. Dahil sa wala talaga kaming means of Living. pagkain. Kasi hindi nga ako nakatapos eh. So wala rin ako makuha ng trabaho. Kasi nung time niya, puro mali yung mga nakakasama ko eh. Kaya mali ang Oo. mga naisip mong paraan? Kaya totoo yung sinabi mo, depende talaga yan sa nakakasama mo eh. Kung ang nakakasama mo lahat gumagawa ng mali, akala mo tama na yung mali eh. Kasi ginagawa na ng lahat eh. So tingin mo, tama na yun. Kahit alam mo na minsan, tangin na, mali na to di ba? Paano ka nakaalis dun sa ganung buhay? 2013 ata ako talagang nagkaroon ng tamang pag-iisip, tamang wisyo na baguhin yung buhay. Nagsimula ako sa online selling. May nakapag-picture sa akin, nakagrupo ko din sa G-Shock dati na pinost niya. Nag-grab ko yung picture na natutulog ako dun sa habang nag-aantay ng train ng MRT dun sa. Ano ang naging sikreto para maging okay na yung buhay? Alam mo, isa lang yan eh. Yung environment na nakasama ko. Sino na yung mga sinamahan mo na nung time na yun? Mga businessman na hindi nila ako minamaliit. Kasi si Loves, yung asawa ko ngayon, si Loves Joy, yan. Sobrang pasalamat ko sa kanya kasi siya rin talaga yung umayos. Nagtuwid. Yes, kasi nung 2020, walang-wala pa rin ako niyan, na-bankrupt ako. So, tinulungan niya ako. So, sa tingin ko talaga, nasa right path ako para yumaman. And never din talaga ako susuko. Sa tingin ko, siguro hanggang mamatay ako, hindi ako susuko sa laban ng buhay.